United Pentecostal Church International, Philippines Incorporated. Hindi kasi babaguhin na yung pangalan natin, mga kapatid, no? Kaya lang nalimutan ko pa yung magiging worldwide na tayo, mga kapatid. Ayan. So abangan nyo lang dahil yung UPCPI hindi na po yun ang gagamitin. At siguro mas pag si Pastor Mario ang magpaliwanag, ang ating bishop na kapatid magpaliwanag, mas malinaw. At salamat po mga kapatid dahil sinundo ko sila noong Friday. Happy birthday pala kay Sister Luz. Palapakan natin mga kapatid. Sabi nga, happy birthday! Awit muna tayo, isang awit ng happy birthday. Dapat lang. Alright, ready? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Amen. At yan po yung birthday gift ni Bishop Mario mga kapatid sa kay Sister Luz. Wow. Ingit match kayo. Praise God. At salamat sa Diyos mga kapatid. Kasama natin sila. At si Bishop mga kapatid, Mario ay busy po, napaka-busy po nilang mag-asawa. Kung susundan niyo yung kanilang mga travels, no? May isa minsan pa nga nag-travel sila hanggang mga kapatid, sa norte. No, hanggang doon sa parang mula Apare hanggang Ulo. Parang Itbulaga lang ang dating. At talagang sila, missionary heart, mga kapatid. Kaya we are privileged na sila po yung makasama natin ngayong umaga upang ipangaral, i-encourage tayo, ibahagi ang mga salita ng Panginoon. Sino nakaalala noon na nasa barko tayo? Yung barko na hindi umaandar. Yes, tingnan nyo, marami pa nakaalala. Diba? Yun yung ating anniversary. Unique, mga kapatid. At salamat sa Diyos dahil kasama natin silang muli upang ipangaral at i-encourage tayo sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. At alam nyo mga kapatid, nung sumama ako noon sa travel from Cagayan de Oro to Zamboanga, kasama namin sila, Sir, sabi ko sa kanya, bakit nyo po ginagawa ito? Ang verse po nila ay sa Book of Acts, to strengthen the churches. Kaya binibisita nila kada mga iglesia, mga kapatid. Pribilehyo ko po yan, nakasama ako doon. Sa totoo lang, after 10 days, na gabi-gabi na preaching, naku mga kapatid, pagdating sa hotel, para akong nahimatay sa pagod. Kaya iniisip ko, gaano kalakas ang resistensya nila, mga kapatid. Na sa kanila, hindi lang 10 days, no? Minsan buwan, mga kapatid. Kaya let's continue to pray for their ministry. At habang natawagan ko ang ating bishop, mga kapatid, to preach the word of God and to encourage the people of the Lord. Everybody say, God bless! God bless! Bishop Mario Castaño. Praise the Lord! God bless you. Praise God. Thank you po, Pastor Richard. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord! Bible's up. Cellphone na may Bible application. Alright? Open your Bible in the book of Genesis. Genesis chapter 5, 22 to 24. And Enoch walked with God after he begat Methuselah 300 years, and begat sons and daughters. And all the days of Enoch were 365 years. And Enoch walked with God, and he was not, for God took him. Then Hebrews 11 verse 5, tingnan natin anong dahilan na siya po ay kinuha ng Diyos na buhay. By faith, Enoch was translated that he should not see death, and was not found, because God had translated him.
For before his translation, he had this testimony that he pleased God. What testimony will you leave behind? Yun po ang topic natin mga kapatid. Kasi si Enoch, he left a testimony that God was pleased of him. Ang tanong natin, ano naman ang testimony na iiwan po natin mga kapatid? Ask po natin ating mga kamay. Thank you Lord for your goodness of God. Amen. Thank you Lord for cleansing us. Thank you Lord for forgiving us. Amen. Thank you Lord for giving us your grace. Thank you Lord for giving us this privilege na kami magpupuri o Diyos, itaas ang pangalan mo. Amen. Salamat sa kapatawaran ng aming mga kasalanan. Yes, Sa aming Lord. mga pagkukulang o Diyos na natili kang matapat. Amen. Glory to God. Thank you Lord for all the grace and for all the mercies of God. In Jesus' name. Amen. God bless you. Please be seated. Alaala ko nga nung nasa floating restaurant tayo. Sa bangko. Starberry. That was, anong year yun? 2018. 2018? 2018 yun. Yes. Anniversary. Anniversary natin dito. At ako'y nagala mga kapatid na makasama sa gawain ngayon. Amen. Gawain ng mga ladies conference. Yan po. Ladies conference po mga kapatid. Amen. At ako'y nagala, sinundo kami ni Pastor Richard. Tama yung sinabi niya mga kapatid. Pag napuntang Mindanao yan, talaga iniikot namin. May taga Mindanao ba dito? Amen. Amen. Ngano nangabot ang muli dito? Ipad-pad sa kapalaran. Praise God. Salamat sa Diyos. Amen. At palaking pasalamat din namin sa Panginoon na muli kami po'y nakabalik rito sa Hong Kong. I told my wife, I will give you a treat. Hindi niya alam makakabook na ako para dito mga kapatid. Surprise pala. Maganda din. May surprise din sa mga misis niya sa mga kapatid. Yes. Kaya non-stop yung mga kiss niya sa akin. Ano naman, pag ang misis ay masaya mga kapatid, diba? Talaga nga, when the happy wife is happy life. Diba? O, masaya na mga kapatid. And she celebrates her 72. Wow. 72 na yung mga kapatid, pero yung mukha niya, makinis pa rin. Oo nga, no? Oo. Minsan, bumibili kayo ng pangpakinis para sa mukha. Pero yung halik pala ng mga mister, pangpakinis. Yes. Nakangiti. Alam niyo, on her 70th birthday, I gave her surprise again, mga kapatid. Sabi ko sa kanya, so, itong birthday gift ko sa iyo, binigay ko yung susi ng sasakyan. 1.5 million Nissan Navara. Saya niya, mga kapatid. Alam mo, kaming mga mister, gusto din namin masaya ang misis. Kahit papalo. Ang saya niya, binigyan ko ng 1.5 million yan. Yun lang ang regalo every month. Sumasakit ulo ko. Sasakit yung ulo ko in 5 years. 30,000 a month. But anyway, mga kapatid, ang sacrifice ay yung hindi mo kaya, pinipilit mo. Amen. That is sacrifice, mga kapatid. Yes. Kahit hindi karapat-dapat, pero ginagawa mo. Kaya nga, masaya kami, dalawa lang yung anak namin, mga kapatid. At apat yung ako namin. At nung nag-asawa na sila, sabi ko sa kanya, we are free now. Tapos na tayo sa ating obligasyon sa ating mga anak. It's time
to have a time for us. Oy, basi gimingaw na mo sa inyo. Praise God. Kaya, nang nakita ko si Pastor Richard dito sa hospital, mga kapatid, hindi sinusundan ko pa nangyayari pray for him. Ang sabi ko, iba talaga pag hospital, slow down yan eh. It's time to think, ano bang nagawa natin sa Panginoon, ano pa ang dapat natin gagawin. I was having a stroke on year 2011. Stroke ako mga kapatid. Outbalance ako pag ako'y lalakad mga kapatid. Talagang Tumba. bibirahin ako pa kaliwa, pa kanan. But it took 2 months, nagkaroon ako ng stroke therapy. 2 weeks, nagkaroon ako ng stroke therapy. Thank God. Sabi ko, Amen. may commitment ako sa Panginoon. Praise the Lord. Praise God. If you give me a chance to live, go God. Ang buhay namin ay aming ihandog at ibigay sa iyo. Kaya masaya ko nang makita ko na discharge na si Pastor at bumalik na yung magandang katawan niya. Praise God. At patuloy na naglilingkod sa Panginoon. Alam niyo sa buhay natin, mga kapatid ko, kaya masaya ko na huwag mong sakupin ang lahat ng problema. Bawat isa may problema eh. Kahit maganda ka, may problema ka. Diba? Kahit maganda ka, may problema ka pa rin. Yun akong pamit. Pastor, anong oras ako? Kasi pag magsalita ko, wala na kong pakialam sa oras. Ano yun, 11? Yes, 11:10. Okay, 11:10. Hanggang ano ako? Take your time, Pastor. Yan. Sige na. I try my best before 12 mga kapatid. Okay. Nang graduate na yung mga anak ko, sabi ko, nag-asawa na sila. Tapos na yung obligasyon namin sa inyo, pinapaaral ko kayo, tapos it's time for you now to try your wings. Paddle your own canoe. And sipper your own butonis. Sipper your own karsonis. Kaya sabi ko, wala na kaming obligasyon sa inyo. Nakapagtapos na kayo. Maghanap kayo ng trabaho. Huwag kayo maghingi sa amin. College graduate kayo. Kami high school graduate lang. Mga kapatid, minsan, mga magulang kasi, lalo na Pilipina mga kapatid, kahit mag-asawa mo, pinapasan mo pa rin. Diba? Mag-asawa na yung mga anak natin. Sabi ko, malis na kayo sa bahay. 3 months lang kayo dito. Magsihanap pa kayo ng tirahan. Halimbawa, kung 5 yung anak mo, pag hindi magsialisan na, tapos nakapag-asawa, 5 yan, times 2 na. 10. Tapos magkaanak pa ng tig-isa, 50 na. Plus sa inyong dalawa, yung 17. Kaya na, kumahabatid sana. Happy family. 15. Tig-isang kwarto yan, aircon. Naku. Isang kusina lang, gastos mo. Ayan. Diba? Tapos pag maghingi ka, pangdagdag sa babayad ng kurente, nagagalit pa. Ba't sinisingil mo kami, anak mo kami? Diba? Kaya sabi ko sa mga anak ko, malis kayo. It's time to build your own home. True. Kaya sabi ko kay Mrs., minsan yung anak mahingi ng pera. Sabi ko, dadaghingi yung anak mo ng 3,000. Bigyan natin, huwag. May pera naman eh, bakit tayo mamibigay? Sabi ko, huwag. Hindi, may pera tayo, kawawa, huwag. Huwag mong bigyan eh. Siya, lapit mo naman, hayaan mo. Naiyak yung anak ko. Sabi ko sa kanya, kung sa lahat ng kahirapan niyan, tutulungan natin. Wala nang katapusan yan. Kung sa lahat ng problema nila dito sa atin pupunta at tutulungan natin, walang katapusan. Ang buhay ay diskarte.
kailangan kang kumilos. Hayaan mo yan within, let him solve his own problem. Yes. Para matuto. Siyempre, yung misis, naiiyak. Oo. After 5 days, sabi ko, padalhan mo ng 5,000. 5 years. Kasi magulang talaga. Pero kailangan matuto sila sa buhay. Amen? Kaya kayo dito sa Hong Kong, mga kapatid. Oo. Huwag po tayong masyadong bayani sa ating mga kamag-anak doon. I've been pastoring for almost 50 years. Marami tayong kapatiran. Umalis na kapatid nang bumalik. Walang ipon. Tama. Oo. Narito kayo para sa pamilya nyo, para din sa kinabukasan nyo. Oo. Pagbalik nyo doon, mga kapatid, may naipon ba kayo? May investment ba kayo? Tumatanda kayo eh. Wala na mag-ahap sa inyo. Wala na mag-ahap sa inyo. Pag umabot na kayo ng 60, go home. Yes. Pag umabot na kayo ng 65, wala na. You lose all the privileges na. Oo, matanda. Mag-apply pa kayo ng receptionist sa hotel. 70 years old na kayo. Kalaban niyo mga bagong graduate, 20 ang sisiksi. Diba? Hindi lahat ng panahon ganito tayo eh. Amen. Amen. Hindi sa lahat ng panahon magandang kalusugan mo. Hindi mo alam yan. Pag magkasakit ka, iiba na ang takbo ng buhay mo. Yung lahat na tinutulungan mo, hindi ka na pinapansin. Kaya kailangan magsikap kayo, mga kapatid. Pag umuwi kayo, mga kapatid, kailangan mayroon na kayong naipon, may investment kayo. Kasi yun ang sinasabi ko, hindi sa lahat ng panahon ay maganda po ang ating pangatawan. Yes. Amen. Tatanda kayo, magkasakit kayo. Sa tingin ko nga sa inyo dito, para mukhang senior citizen kayo. Stress, Pastor. Dami ng react. Hindi naman sa lahat ng panahon, may ano kayo. Yes. Kaya mag-isip din tayo, mga kapatid, sa kinabukasan natin. Kaya sabi ng sa misis ko, tayo lang dalawa. Wala na tayong pakialam dyan sa iba. Ang ibig kong sabihin, let's enjoy our life. Amen. Kumamasyal yan. Kaya nakarating kami ng Apari, nakarating kami ng Lawag. Kami lang dalawa, kutsi lang dala namin, mga kapatid. Diretso kami sa Lawag, doon kami sa Bingras. Diretso kami ng Bigan, bumaba kami doon sa Sambales. Diretso kami doon sa Batangas, tumawid kami ng Mindoro. Diba? From Minero, from Calafan, tumakbo kami ng Rojas, tumawid kami ng Katitlan. Nag-one night kami sa Boracay. Talaga buhay. Anong kabuluhan ng pera pag hindi ka mag-enjoy? Yes. Kaya kung malaking ipon nyo, withdrawin nyo na yun. Kasi maraming namatay. Laki pa ng pondo ng bangko eh. Diba? Enjoy. It's your money. Praise God. It's your money. So enjoy it, mga kapatid. Alam mo, pag may pensyon kayo, maganda yan. Sa Pilipinas, pag may pensyon ka, mga kapatid, hindi ka titira sa mga anak mo. True. Kasi lang, pag wala kang pensyon, wala kang pera. Wala talaga. Wala kang mapuntahan. Kasi yung bahay nyo, lote nyo, inaisang na sa ano. Hindi meron tubos kasi ugali natin Pilipino, anak, mag-aral ka, mag-graduate ka, tubusin mo yung mga naprinda, tapos pagpaaralin mo yung mga kapatid mo. Di ba? Maganda kung ganun. Kung mga anak natin, pag-graduate mga kapatid, maghanap ng trabaho, tubusin yun. Kaso lang pag-graduate, may diploma na ako. Salamat na tubusin mo yung mga naprinda. Yes, ma. Paaralin mo yung mga anak mo. Yes, ma. Ma, I still have good news. 3 months din ito. Aywa. Kaya, doon tayo sa mga anak natin. Tagabantay ng apo. Kaya, magiging apostolic ministry.
Wala ka kasi pera eh. Pinabantay mo. Pero sa totoo lang, masarap mo. Maganda. Kasi pag ang senior nag-alaga ng apo, babata ka rin eh. Yes. Babata pa sir, yes. Kasi sabihin mo naman sa apo mo, nagugutom ka, ay kain na. Nauuwa ka, naman na. Nag-baby. Kaso lang, ang apo mga kapatid, halimbawa, 3 yung anak mo, masisigos naman yung 2 kung hindi mo alagaan. So, 3 yung binabantayan mo apo. Patay. Ay, sabihin pa ng mga anak mo ba, luluwas kami Maynila, bantayan mo yung apo mo. Agoroy. Ako'y, mauna na ron. Takot ng tuhod. Wala kang kasi pera eh, wala kang pensyon, kaya yun. Doon ka Tagabantay. sa mga anak mo, tagabantay ng apo, 3, nakatulog na yung 2. Yung isa, kinakada mo, natutol, pinatulog mo na rin. Isa, wala na, magpahinga na rin ako, nagising yung 2. Yung isa, naghingi ng gatas. Siyempre, timplahan mo ng gatas, mga kapatid. Kuha ka ng mainit na tubig at saka yung lalagyan ng gatas. Tingnan mo yung tubig, kaso senior citizen. Pinakot-ikot. Hanggang saan ba ito? Lumabo na rin paningin. Ang saklap sa buhay, pag tumataas na yung edad mo, nanghihina ka na rin. Amen. True. Yung mukha mo makinis ng una, wala na ngayon. Wala na. Parang balat ng ampalayan mo. Alam niyo, pag senior tayo mga kapatid, hindi na rin kumpleto ipin mo. Yes. Yung iba, ginagin na lang. Totoo naman yan. Totoo. Star, nagtanggalan Yung na. mga buhok natin, unti-unti lang, manipis. Yung mga lalaki, wala na talagang buhok. Ayaw natin makaganyan eh. Pero that's right. Amen. Hangihina ka mga patid, maging marupok na ang kalusugan mo. Bantay ka ng apo. Titimpla ka ng gatas. Yung apo iyak na iyak. Tumahimik ka nga dyan. Mainit pa to eh. Di ba? Tapos ganyan-ganyan na. Try ko mainit pa ba? mo. Hindi mo alam kung mainit. Puti-puti na nga. Di ba paano hindi na sensitive yung balat mo? Kasi ang balat natin, pag ganyan edad, parang lumpia rapo. Kumikitsure, kung malamig o ano dinididi mo. Nakalimutan mo, hindi para sa'yo. Ang buhay talaga. Kasi Amen. alam mo, pag wala kang pensyon, ganyan talaga. Kaya mag-business na tayo. Kung mag-insist na, kailangan talaga mag-insist mga kapatid. May offer Kami ka, si may Mrs. business. nag-insist kami mga kapatid. At least makabili na kami ng pagkain kung is na mga kapatid. Oo. Kaya nga, yun. Pag tumanda. Pero pag may pera ka, ako, yung mga anak mo, kapatid, pag walang pera, ipasa-pasa kayo. Pero pag may pera ka, mag-aagawan yung mga mga anak mo. Sa amin lang dito mas mama at saka si papa. Oo, alagaan namin sila. Isabihin naman ng isa, bakit ikaw na ba anak niya? Diba? Kaya think of the future, mga kapatid. Amen. Tatanda kayo, uuwi lang kayo ng Pinas. Oo.
alam niyo, ang Pilipinas ay napakagandang lugar talaga. Lalo na pag may pera ka. Meron isa nangingi ng pera. Kapatid, bigyan mo naman ako ng 50,000. Ate naman, kabibigay ko lang ng 100,000 and 50,000. Hayaan mo. After ilang years, mga kapatid, umabot na ng 2 million ang hiningi ng kapatid niya. Patay. Na, ang laki na nabigay ko sa iyo, ate, mag 2 million na. Oo nga, pero kailangan ko talaga. Nauwi yung kapatid niya, mga kapatid, nagkasakit. Uwi ng Pinas. Ang sabi niya, ate, uwi, wala talaga akong pera, wala akong investment. Ang sabi niya, ano wala investment? Tingnan yung bayan, sa iyo yan. Tingnan mo yung mga taniman diyan sa iyo. Tingnan mo yung kotse diyan sa iyo. Bakit may kotse ako? Yung lahat na hiningi ko sa iyo, dahil alam ko magastos ka, iniipon ko lahat yan. Very good. Para pag uwi mo, di ka mahirapan. Amen. Eh, buti kung ganyan kapatid mo. Tama. Tama. May tinutulungan nga kami galing Jordan, mga kapatid. Hanggang ngayon. Sabi niya, Pastor, gumastos ako pagpa-repair sa bahay ko sa Pasay. Pagdating ko doon, sabi ng kapatid ko, huwag kang titira dito, Manong, wala ka ng bahay dito. Kalungkot ang buhay. Kaya, hindi kayo magiging babalik sa pagkabata. Amen. Anong edad mo? 53. 53. Ito, makita mo, maganda talaga ito. Ayaw, ang gaganda niyo nung mga bata pa kayo. Ngayon, nung nangyari sa inyo. Wala na. Nag-a-attend kayo ng mga youth camp ng una. Di ba? Ang gaganda niyo. Ang kikinis at saka ang ganda ng mga pisngi niyo, mga kapatid. Yung mga labi niyo noon, ang pulang-pula. Ngayon, yung mukha niyo, tupi-tupi na. Parang sasakyan sa taas ng biyahe, haba ng biyahe, mga kapatid. Maraming mga tupi, maraming. Yung mga tuhod niyo, mga kapatid, sumasakit. Diba? Uric acid. Kaya, mag-isip tayo sa kinabukasan natin. Praise God. Kasi, nagbabago tayong lahat. Amen. 10 years from now, hindi mo ganito yung mukha mo. Ganon din kayo. Maniwala kayo sa hindi na nag-edad pa ako ng 20, hindi ganito yung mukha ko. Siyempre, Pastor na. Kung gwapo ako ngayon, mas labi na nung una. Diba? Siyempre. Kapatid, hindi mo kayang pigilan yung mukha mo. Praise God. Ang gaganda po, mga kapatid, tandaan nyo, pag matanda ka na, hindi ka na masyadong pinapansin ng mga anak mo. Oo. Kasi matanda ka na, wala na silang maasahan sa iyo. Kaya mag-savings tayo para sa sarili natin. Alam niyo, ang dami ng mga babae sa mundo, pero isang babae lang talagang sasama sa akin, mga kapatid. Tumayaw ka nga, Sterlus. Yeah. I love you, baby. Kahit anong mangyari sa buhay, hindi ako iwanan. Hindi talaga. Kasi sobrang niya ako mahal. Mayroon pang nagmamahalan na nag-iwan, mga kapatid. Do you love me, Mr. Luz? Tingnan mo. Praise God. Yung mga anak ko, hindi ko alagaan. Yung mga anak ko, hindi kayo aalagaan ng mayan. Mga kapatid. Pag may pera yan, hahahire yan ng caregiver. Pero sila hindi. Padala lang yan ng pera. Pero yung misis ko, anong mangyari sa buhay ko, mga kapatid? Talagang sasamahan, iingatan niya ako. Nung ako'y na-stroke, mga kapatid, nasa ICU ako. Biro niyo yan. Every morning, niyakap niya ako. Niyakap din niya ako sa, sa lunch time at sa dinner, mga kapatid. Sobra naman to. Kasi hindi ko makatay. Kaya,
nagkasakit yung husband, Mrs. Mangalaka. At malapit na kami mag-50th anniversary next year. Mag-50th na kami. I survived. We survived pala. 50th na. No? At nakita ko, sobra niya akong mahal. Kasi pag sobra, palagi nagsisimos. Kaya ganyan ang buhay. Ang taong nagmamahalan, kahit anong gawin yan, hindi yan paghiwalay. Pag nag-ibigan si Mr. at saka si Mrs., kahit distansya ay hindi kayang baguhin yan, mga kapatid. Kaya 50 years kami magsama. In love sa akin yan. Ikaw, pastor, siyempre, nadidevelop na rin. Pag-iba yung masakan yun. Kaya ang buhay, mga kapatid, huwag niyong pakilaman, huwag na kayong papasaan sa problema ng iba. Kasi pag napunta kayong Hong Kong, parang buong barangay yung yung mga kamag-anak mong hindi kayo kinikilala noon, ngayon, nagpaparinig-parinig na. Immediate family na mga kapatid. Kahit mister niyo, huwag niyo padalhan malaking pera mga yan. At least, mayroon kang savings talaga. Kasi you will never know. Hindi na magtatala. Sabi ko, mga kapatid, 50 years from now, we are no longer here. 2026 tayo, you are 50. That will be year 2076. On 2076, patay na kayo lahat. Wala na kayo. Wala na. Kung ang edad mo ngayon is 60 plus 50, 110 yan. Buhay ka pa. Kung ang edad mo is 70 plus 50, that will be 120. Wala na mga kapatid. Hindi kinakilala. Gawin ka na lang pantakot sa mga apo mo. Tingnan mo yung mga bantog na mga artista. Wala na. Saan si Ora Honor, Vilma Santos nung panahon natin? Nasaan na sila si Arnold Schwarzenegger? Nasaan na si Rambo? Si Bruce Willis, nagkaano na Parkinson's disease na, memory loss na. Wala na talaga mga kapatid. Kaya ang ganda nga, sa kumpanya, pag matanda ka na, pinaalis ka na. Pero ang sabi ng Diyos, kahit puputi na yung buhok mo, kahit manghihina ka na, papasanin kita, iingatan kita, babantayan kita, alagaan tayo. Kaya nga sabi ni David, I was once I was young, now I'm old, but I've never seen the righteous forsaken, nor his seed begging for bread. Amen. Amen. Praise God. Iba kasi ang dating pag sabing galing bansa, ibang bansa kayo, galing Hong Kong. Diba? Tingin natin, mapira talaga ito. Diba? Wala yung na pagdating mo mga kapatid, ang dami mo mga luggages. Diba? Laman ko kayo. Kaya pag umuwi kayo, huwag na kayo magpaalam sa buong barangay mga kapatid. Surprise. Surprise lang pati mister mo masurprise. Enjoy life. Ang sabi ng Biblia mga kapatid, pag tayo na napili sa Panginoon, He will bless us. Ang sanga na nanatili sa puno, ito po'y kanyang linisin upang magkaroon pa ng maraming bunga. Kaya, serve God faithfully. Kasi hindi naman tayo tatagal dito eh. If you serve God for 100 years, that's impossible. Kaya nga sabi ko, 50 years from now, on the year 2076, we are all gone. Halimbawa ako, 40 plus 50. Ano man kayo? Sabi ko nga, halimbawa eh. Nag-ano agad, nag-react. Ngayong October, mag-70 years old na ako mga kapatid. Kaya nga I supervise 1,600 ministers sa Mindanao. Mayroon tayong mga 1,800 churches sa Mindanao. Kalahati ng UPC nasa Mindanao.
Oh. Yes, yes. Saan ka sa Mindanao? Bukidnon, Marama, Valencia. Don Carlos. Kaya, salamat sa Diyos na kayo'y nagpagamit at kayo po ay nagbigay ng inyong buhay para sa ating Panginoon. Kaya nga sabi ng Bible, Enoch left a testimony. At ang testimonyo niya, mga kapatid, he pleased God. Napasaya niya ang Diyos. Nalulugod ang Diyos sa buhay ni Enoch. Amen. Alam mo, marami pong mangyayari pag maging masaya ang isang tao. Pag masaya yung amo mo, hindi ka na pauwiin. Yes. Sabihin ng amo mo, be sure ha, you will renew your contract and you will go back here. Kagabi, kumain kami sa restaurant. Ang sabi ko, kick out. Ang sabi naman niya, go away. Yes, what I mean is that I will not eat here, I will bring it outside. Yeah, let's go away. Labang din tayong Pilipino mga kapatid. Kahit broken yung English natin, sila talaga walang English. Diba? Kaya, if someone is happy, he will give the favor sa iyo. Kaya nga, nang nagsayaw po yung anak ni Salome, nalulugod po si Herodes. Tinawag niya yung anak at sabi niya, I will give you even half of my kingdom. Kasi nasaya, I'm so happy na sumayaw kayo. Yung anak niya, lumapit kay Salome. Sabi ng ni Herodes, bibigyan daw tayo. Kahit kalahati ng kaharian. Sabi naman ni Salome, sabihin mo, yung ulo ni Juan Bautista ang hingin mo. Sinabi doon, mga kapatid, yung ulo ni Juan Bautista, gusto ko, nalungkot ang hari. Kaya pag masaya ka, huwag ka masyadong magdesisyon. Pag masaya ka, huwag ka talagang magdesisyon, mga kapatid. Baka hindi mo alam anong sasabihin mo at sisingilin ka. Alam mo sa Panginoon, ano yung lalabas sa bibig natin, doon tayong sinisingil eh. Naalala mo yung sa Biblia? Na makita niya mga kapatid na matalo sila. Sabi niya, Lord, if you will give us victory on this war, pag uwi ko, sino yung sasalubong sa akin, ihandog ko sa iyo. Sino yun? Iti. Nagkaroon siya ng tagumpay. There was a victory march. But when he reached home, mga kapatid, nakabukas yung pinto, lumabas yung daughter niya, the only daughter. Sumasayaw, dala-dala ang tamborin. Pagkita ng ama niya, mga kapatid, siya'y umiyak ng gusto. Sabi ng ako, what happened dad? This is a victory day. Ba't ka umiyak? Yes, this is a victory day, but I'm going to lose you. Bakit ka naman lumabas? Sana yung mama mo. Nanay mo sana. Because when God asks for the price, it will be very expensive. Sisigiling ka talaga ng mahal. Kaya sa buhay natin, sa ating paglilingkod sa Panginoon, number 1, serve the Lord with gladness. Amen. Pag masaya ang Diyos, mga kapatid, mayroon siyang gagawin sa buhay mo na hindi mo inasahan. Sobra pa sa hiningi mo. Dahil ang Diyos ay nasiyahan sa buhay. Amen. Masaya ang Diyos sa paglilingkod ni Enoch. Enoch walked with God for 365 years. Pero mo yan. Yung iba, 5 years pa lang, dami ng reklamo. Sabi ni Paul, for I am convinced that the suffering we suffer today is just a light affliction. And the glory that will be revealed someday, yun po ay mas malaki pa kaysa ating mga problema sa buhay, mga kapatid. Lahat ng tao may problema. Amen. Amen? Yung mayaman may problema yan. Yung mga maganda may problema din mga yan. Sinong sasagot?
sagutin niya, ang dami naman nanliligaw. Yung mga pangit, may problema din. Kasi kahit kaanong pagpaganda, wala pa rin. Walang naligaw. May problema lahat. Alam niyo ba, ang lion, that is the king of the animals. Lion king. May problema din yan. Yung mga langaw, mga kapatid. Malaking problema. Yung mga kuto niya at yung mga suckers, mga kapatid, hindi kayang patayin ng leon yan. He suffered, mga kapatid. Kaya sa buhay na ito, walang lugar sa mundo na walang problema. You go to America. Naku, daming problema doon si Trump. Pumunta kayong Afghanistan. Lalo na hindi na kayo makauwi buhay, mga kapatid. Daming problema sa buhay. Pero kahit anong problema, the Bible said, let everything that has breath praise the Lord. Amen. Kahit anong mangyari sa buhay, mga kapatid, as long as you are breathing, you are obliged to praise the name of Jesus. Hallelujah. Hindi naman sinasabi, lahat na walang problema, magpuris Panginoon. Lahat ng mayaman, magpuris Panginoon. Hindi sinasabing lahat ng UPC, mag-praise the Lord. Lahat ng may hininga. It doesn't matter anong status ng buhay mo, mga kapatid. As long as you are breathing. Alam niyo, pag may hininga ka pa, may pag-asa ka pa. Hindi sasabihin ng doktor, patay na yung mister mo. Oh. Bakit? Hindi na umingay. Sabi nga ng doktor, Mrs. sorry to tell you, your husband is dead. Umiyak siya. Malis yung doktor. Sabi ng mister niya, baka umiyak. Sabi ng doktor, patay ka na eh. Anong patay? Bakit? Mas magaling ka pa sa doktor. Doktor na lang sabing patay ka na eh. Ibang klase, misis yun. And as long as you're breathing, kahit may problema, breathe. Everybody inhale. Exhale. Ay, maswerte yung malaking ilong. Ang daming naubos yung oxygen. Let everything that has breath, kaano man kalaki ang problema, as long as you are breathing, mga kapatid, you still have all the chances in this life. Alam mo, pag may hininga ka pa, kahit anong problema sa buhay, kaya mo pa yan, mga kapatid. Pero pag wala ka nang hinay, say goodbye to your house. Kahit mansion yung bahay niyo. Kahit malaki yung pira pinadala niyo sa Manila, Pilipinas, patayo yung mansion. Sabi namin isang kapatid, Pastor, mag-for good na ako, tagal ako sa Ireland. Sabi ko, okay. Magtayo po ako ng bahay, Pastor. Sabi ko, good. Saan? Dito sa Cagayan de Oro? Hindi, Pastor. Doon po sa barangay namin. Bakit doon? Kasi pag magpatayo ako ng magandang bahay doon, bahay ko lang ang napapansin ng tao. Andito kasi sa syudad, daming magandang bahay. Kaya kapatid, hindi pa tapos yung bahay niya, patay siya. Oh. Nakaprosen, galing ng Ireland. Pagdating ng Pilipinas, not safe for viewing. Oh. Kaya, kahit gano'ng kaganda yung bahay mo, aalis ka rin dyan. Oo, tandaan nyo. Hindi ako alis sa store. Ako ang may-ari doon eh. Kaya kargahin ka nga eh. Kargahin ka nga, palabas. Wala ka na kasing hiningan. Kahit gaano karami yung sasakyan mo, may Raptor, may Calibri, may Avanza, may Kariton. Historic St. Peter. Hindi naman sinasabi ng Diyos na sa Bible, ang lahat ng gwapo, iila lang kami. Ako, Pastor Richard, apat na ako, nakakapagod. Apat lang tayo magpuris Panginoon kasi puro gwapo lang eh. Wala mga kapatid. The only requirement is that as long as you are breathing,
Let everything that has breath make God happy. Hallelujah. When you entered the church, I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Amen. Serve the Lord with gladness, come before His presence with complaining. Oh, yes, Lord. You know complaining? It's a worship to the devil. When you begin to complain, you are worshiping the devil. But when you begin to praise God, though marami tayong pagsubok sa buhay, mga kapatid, just worship Him. Kahit may pagsubok tayo, nakagaya ni Job, you don't understand. You don't deserve it, mga kapatid. But just, sabi nga ng Biblia, though you will slow me, yet I will trust on Thee. Amen. Amen. Ganyan po ang paglilingkod sa Diyos, mga kapatid. Ang bahay na nakatayo sa ibabaw ng bato, inulan, binaha, hinangin. Sabi ng iba, nilindol rin. Oh. Yung bahay na nakatayo sa ibabaw ng buhangin, ganun rin. Inulan, binaha, hinangin. Magkaroon ng hangin. Alam nyo, kahit anong sitwasyon sa buhay natin, we are facing the same kinds of trials. Kahit ayaw mo nang maglilingkod sa Diyos, may ulan, may baha, may hangin. Kahit hindi ka na, mag-backslide ka na lang, sabihin mo daming problema, ganun pa rin, hanginon ka rin. May hangin din, mga kapatid. May hangin, may ulan, may baha. Lalo na ang baha ngayon, walang flood control. Tingnan nyo, ang hangin, hindi mo mapigil yan. Ang ulan, di rin. Lalo na ang baha. Kaya sa lahat ng pagsubok, ang believer o believer, we are facing the same trials, mga kapatid. We are facing against the rain, against the flood, and against the wind, mga kapatid. Hindi po nagbabago yan. All you have to do is to strengthen your foundation. Kailangan nakatayo tayo sa ibabaw ng bato. Kasi ang problema ng unbelievers, problema din natin eh. Yung problema ng mga unbeliever, pinagtak sila ng mga mister niya. Huwag niyo sabihin, sa akin matapat yung mister ko. Ay, ganito, ganito. Uy, bayang tuwa na dong. Walang kakabalo. Ang ibig sabihin, mga kapatid, you will not say, I am exempted from that kind of trial because I serve the Lord. No. May hangin, may ulan at baha. Hindi nagbabago yan. You cannot change the direction of the wind. You cannot stop the rain. And you cannot stop the flood. All you have to do is to stand upon the rock. That is the only sure foundation, mga kapatid. Kaya huwag na natin sabihin, ayaw ko na maglingkod sa Diyos kasi daming problema. Bakit? Pag di ka na naglilingkod, wala ka ng problema. Alam mo yun, nung panahon, pastor, ngayon ako, ang dami kong problema. Sabi ko, magsabi ka totoo. Nag-Bible study kami sa bahay yun nung una. Dami mong problema eh. Ngayon naglilingkod ka sa Diyos, ayaw mo na, kaya dami problema. Ganyan. Sabi ng isa, pastor, magpaalam ako. Bakit? Alis ako dito sa church mo. Saan punta mo? Maghanap ako ng iba, pastor. Eh kung alis ka, ba't magpaalam ka pa? Umalis ka na. Magpaalam ka pa. Umalis ka na lang. Hindi naman kita hinahanap eh. At tiniro ko lang, mga kapatid. Sabi ko, ba't umalis ka? Kasi pastor, hindi ko nag-bless dito. Bakit? Lahat dito mga demonyo eh. Sabi mo, lupit mo na nung magsalita. Ano, pastor eh, wala akong nakita. Ikaw din minsan, parang may demonyo din. Huwag ka naman ganyan magsalita. Oh, aalis talaga ako, pastor. Eh kung aalis ka, mabawasan yung demonyo ko dito. Face your own problem, mga kapatid. Ganyan ang buhay. Di ba pag mag-travel kayo, dala-dala yung mga malita niyo? Oh, nung nag-travel kami ni pastor, sinundo niya kami, daming malita. Yung maliit na babae, mga kapatid. Ang lalaki ng malita, 2 piraso. Ako
nahirapan siya. Alam mo ko, Taiwan ko itong mga babae. Ang dami mga malita. Tapos yung mister ang kargador. Oh, sabi ko kay Mrs. Sabi ko, punta tayong Hong Kong, isang malita lang tayo. Napunta kaming Bangkok, mga kapatid. Alam mo, senior na tayo. Ako pa taga-karga, tapos lalakad pa tayo doon sa gate 21 ang lalayo dito sa 1. Eh wala naman yung sahig na tumatakbo. Ano tawag doon? Yung tumatakbong sahig, mga kapatid. Ukator? Ukalitor? Oh, kasi nasanay lang kami nakatayo sa kalkulator. Diba? Ang babae, isang malita, puro sapatos. May takong, may mahaba ang takong. Tapos yung dulo naman matulis, yung iba'y parang barko. Alam niyo mga kapatid, we are travelers and we are going home. Your journey ends at home. Marami tayong pinapasan sa buhay. But papasanin talaga natin yan mga kapatid. Jesus said, if you want to be my disciple, take up your cross and follow me. Amen. You cannot be a disciple without bearing the cross. That's burden. Hindi mo naman pwedeng kargahin yung cross na 5 kilos lang. Oh, kailangan mag-overweight pa yan kargahin. Sabi nga ng iba, ang laki ng cross ko. Oh, Lord, pwede putulan? Pinutulan mga kapatid. Yan, medyo magaan na. Katagalan, kahit magaan mga kapatid, mabibigat din. Lord, pwede putol ulit. Putol mga kapatid. Ay, binitbit na ang cross ay ito. Lord, pwede putulan ulit. Putol. Ngayon, ginagawang kwintas na mga kapatid. Pagdating sa unahan, may bangin. O nakikita yung mga tao dala yung cross. Yung cross nila nagiging tulay. Yung isa naman, pasan yung cross, ang bibigat. Pagdating doon mga kapatid, tulay ang cross. Yung problema niya, ang cross niya, ganito na nakahaba. Ano ang gagawin ko dito? Yung cross ko na. Pinuputulan mo kasi. Di ba? Sabi niya ay siya, maghihits ako. Pagtawid nila, susunod ako. Ang problema, pag makatawid sila, biglang nawala yung cross. Wala. Kaya kahit anong problema, pasamin nyo na natin. Hindi naman lahat ng problema ay malulutas eh. Kahit manalangin ka, mayroon pa din mga pangangailangan mo na hindi matugon sa prayer, mga kapatid. Pero pastor, yes, yung mukha natin, magbago pa kaya ito. Yung height mo, magbago pa kaya ito. Hayaan mo na yan, mga kapatid. Praise God. You are one of your kind. Ang sabi nga, magkaiba na tayo fingerprint eh. Out of the billions of people of the world, you are one of your kind. Wala nang duplicate, wala nang clone. Kaya sabi ko kay Mrs., ingatan mo ako, wala ka nang makikita Mario Pistano. Di ba? Ako lang mag-isa eh. Ewan ko kung maghanap yan siya pag wala na ako. Ito naman kayo mga babae, nainis kami sa inyo eh. Kasi magtatanong, lahat kung mamatay ako, mag-asawa ka ulit. Alam mo, ang tanong na yan, pagsabihin mong hindi, sabihin niya, maniwala ako sa iyo. Buhay ka pa nga, maraming nag-aabang. Pagsabihin mo naman, oo, apag ganyan ka talaga ha? Oh, mag-asawa ka pala. Iwan ko. Sabihin mong yes, mali pa rin. Sabihin mong no, mali pa rin. Ano ba talaga, friend? Diba? Ano yan ang buhay, mga kapatid? Oo. Kaya habang tayo naglilingkod sa Diyos, make Him happy. Amen. Praise God, pag ang Diyos ay malugod, mga kapatid, anong nangyari kay Enoch? Sabi ng Diyos, mga kapatid, sabi ni Paul, flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. But tingnan mo si Enoch. He was in the flesh and he was in the blood, but yet God took him.
Kinuha siya, hindi na dumaan sa simenteryo. Wala nang funeral service sa kanya. Kinuha, he was translated without seeing death. And the only reason why God did it, because he was blessed. Masaya siya. Amen. Praise God. Kailangan masaya ang Diyos sa ating paglilingkod sa Kanya. Kaya dito mga kapatid sa Hong Kong, masaya ang Diyos. Dahil nanatili kayong matapat, nanatili kayong naglilingkod sa Diyos, kahit maraming problema ang hinaharap nyo mga kapatid. But you believe that God is with us. Alam mo? Sa loob ng bahay, pag masaya si Mrs., napakaliwanag ng bahay. Yung mga anak, naglalaro, nagsitakbuhan mga kapatid. Yung mga aso at pusa, naku, nagsasaya tingnan. Diba? Ang lilinis ng bahay, yung kurtina, ang gaganda. Yung bedroom, ang gaganda mga kapatid. Basta si Mrs. ay masaya. Yung ulam, wow! Special talaga pagkaluto mga kapatid. Ang sarap. Basta masaya si Mrs. Pero awayin mo yan. Oh. Tingnan mo, yung mga aso pusa, hindi na dumaan ng pinto, bintana naman. Yung mga anak na masaya, mga kapatid, naglalaro ngayon, tahimik, nasa tabi. Oh. Yung bahay, wala sa ayos, mga kapatid. Yung kortina, parang ni-rape, mga kapatid. Oh. Wala. Oh. Yung magluto, mga kapatid, ayan. Ito pa naman ugali ng mga girls. Pag mag-away, hindi naman sige kumain ka na doon. Oh. Sabihin na, anak, sabihin mo kay papa mo, kumain na. Ba't ganyan kayo? Anak, sabihin mo doon. Eh, siyempre, Dad, kain na raw. Si mama mo. Ma, kumain ka raw. Sabihin mo muna siya. Oh. Ayun. Kumain ka mga kapatid. Tapos yun, may tinulang manok. May bula-bula. Huwag kayo mong kumpiyansa, baka dinuduraan nila. Alam mo, ang mag-asawa, nag-away, may alitan. Pero ang mga lalaki, madali ng puno kung baba. Kayong mga babae, ang tagal niya magsalita. Madagdal na kayo, pero pag mag-away kayo, wala nang sinasabi. Oh, hindi nakausapin si Mister. Oh. Nagtatampo na. Pag matulog kayo, isang higaan lang. Pareho kayo nakatagilid, harap sa dingding. Yung si Mrs. din, harap ng dingding. Bakante sa gitna, andun ang yawa. Sabihin ng Diablo, lalaki ka. Kaya gamitin yung pagkalalaki mo. Huwag kang surrender sa misis mo. Kaya sabihin ka, ayaw ko talaga. Lalaki ako. Sabihin naman ng demonyo sa misis, nako, dapat mahalin ka. Ganyan ang ugali ng mister mo. Ay wala talaga. Pero mabuti na lang, mga lalaki talaga, hindi namin kaya yung walang imikan. Kayo kaya nila eh. Pero sa amin, wala yung mga kapatid eh. Sabihin natin kagad, good morning, sweetheart. Yeah, good morning kayo. Madali kami mapatawad at humingi ng tawad yung mga lalaki. Bakit? Kasi yung mga lalaki, mga kapatid, madaling magpatawad, humingi ng tawad pag wala kang kasalanan. Yung mga misis, malaking kasalanan, titigas ng ulo niya. Diba? Kahit anong away natin, sabi ko kay misis ko, nang nag-away kami mga kapatid, nakaupo lang, tumulo yung luha, sabi ko, i-maintain mo niyang ganyang spirit. I-maintain mo yan, ganyang spirit. Huwag kang magsalita, tutulo lang yung luha mo. Nako, para na rin nawasak yung puso ko. Diba? Pero pag sabi, nakaupo, sabi, ikaw talaga, ay, nako,
Alam niyo mga word processor ng mga babae, sobrang bilis eh. Di ba? Oh, mag-away kayo ng mister niyo. Dami mo accusation. Oh, tagal mo na uwi. At saan ka ba galing? Magkano yung pera mo? Halikin ang sweldo mo. Oh, bakit ito na sweldo mo? Bakit na 5,000 lang ito? Upa sa bahay, kuryente, tubig pa natin, groceries natin, bayad sa sasakyan, tuition sa mga bata, bayad ko pa sa Lazada at sa Shopee, patagan natin. Diba? Ito lang ibigay mo 5,000 lang. O ikaw na mag-budget yan. Oh, di naman. Diba? Pero pag sabihin, oh, mister, ito yung sweldo ko. May 5,000 naman, ibilangin mo. Bilangin, 5,000, 10,000, 15,000, 20,000. Oh Lord, I can't believe this. 25,000, 30,000. Oh, 35. Oh, baby, it's 50. Oh, ano naman ang babae pag sobrang saya, 50,000. Sabihin ka ka, wow, wow. Diba? Ganyan kagad mga babae. Wow, wow. Parang tilapiyang ito. Alam mo kasi namin, ang mga lalaki yung precision namin mahina eh. Oh. May akusasyon kayo, isasagutin namin yan. Tapos may dalawang pang-akusasyon. Mag-isip din kami, paano sasagutin itong pangalawa. Oh, diba? Minsan, mabot na ng 3 yung accusation. Kaya nga sumikaw. Isa! Diba? Oh. Sige ka, parang ganyan ka talaga. Nung una ka pa, wala kang pagbabago. Ito ang ginawa ko sa akin. 3! 2! Tumahimik ka! Alam mo, bakit ganon? Madami kayong akusasyon. Ang lalaki naman, mahina talaga yung word processor. Mahina. Kasi ang babae, pwede kayong magsalita kahit hindi iniisip. Kahit wala sa isip niya, mga kapatid. Basta lalabas na lang niya sa bungangan niya. Yung lalaki, mga kapatid, pag magsalita yan, masasaktan ka talaga. Kasi iniisip yun. Oh, akusasyon mo. Yung lalaki, ang tagal mag-isip. Paano magsinungaling? Make God happy. Pag masaya ang Diyos, mga kapatid, I will bless you. Amen. Sabi niya kay Abraham, umalis ka dyan. Dadalhin kita sa lugar na hindi mo pa napupuntahan. I will bless you. I will make your name great. I will make of thee a great nation, and thou shalt be a blessing. Amen. Yun ang sabi niya kay Abraham. Praise God. Alam mo, pag masaya ang isang tao, halimbawa dito sa New Life, sa Life Joy, masaya ako rito. Pagbalik ko ng Hong Kong, pupunta ako rito ulit. Dahil masaya ako. Hindi niyo ako inaway. Diba? Papakainin niyo ako mamaya, di ba? Alright, diba? Di masaya ako. Babalik ako dito. Pag hindi niyo ako pinapansin, pag iniirapan niyo ako, mga kapatid, hindi niyo ako kinakamayan, goodbye. Hindi na tayo magkikita ulit, mga kapatid. Kasi nainis ako sa inyo. Hindi niyo ako pinapansin. Hindi kayo hospitable. Kaya ako na emergency lagi. But if you will make me happy, tingnan ko naman yung pastor niyo. Ang galing mag-alaga ng bisita. Pinakain ka ko doon sa doon sa airport. Sabi ko, 70 HK. Ang mura, pero iniisip ko, 70 times 7. 290. Tinitreat ko si Mrs. kami lang dalawa sa birthday niya, mga kapatid. Tinitingnan ko yung order niya. Ba't napili mo pa yung 70? May 20, may 30.
hindi ko makakain ng maayos dito kasi i-convert ko. Praise God. Alam niyo, pag maglilingkod tayo sa Diyos, mga kapatid, pag masaya siya sa'yo, praise God. Yung mga bagay na hindi mo hinihingi, ibibigay sa Diyos. Yung mga bagay na hindi mo inaasahan, ibibigay ng Diyos sa iyo yan. Why? Because He is. Kaya nga si Enoch. Enoch means dedicated. Enoch means consecrated. Kaya ang qualification na tayo po'y lalakad kasama ang Diyos, you must be dedicated. You must be separated, consecrated. At tayo po mga kapatid, hindi natin asahan, before the trumpet sound or before the judgment will come, the Lord will raise up His church. Kaya yun po mga kapatid. Kaya na habang kayo, nasa Hong Kong ba kayo? You are Filipinos in Hong Kong. Nanatili kayong mga Pilipina, mahilig sa bagoong at mahula. That is your identity. Kahit nasa Hong Kong kayo, mga kapatid, kahit ang amo nyo yung mga Chinese, but you remain Pilipina. Kahit anong mga ugali dito, ngunit marunong kayo mag-upo, upo, upo. Dahil that's a Pilipino. Pilipinos, mga values, mga kapatid. Nanatili kayo. Kaya mukha nyo, hindi mukhang Chinese. Klase-klase yung mukha. May malaking mata, yung sigit ang mata. May klase-klase. Pilipina talaga tayo. Pilipina kayo, mga kapatid. Kahit nasa Hong Kong kayo, you are not Hong Kongese. You are not Chinese. Lalo na ikaw, Pilipina ka. Saan kayo galing? Sabi, Pilipinas. Jinsan, uy. Karong Domingo to ako, Jinsan mag-preach sa Recto. Recto, sa Mindanao, sa pastor Boreros. Oh. Praise God. Ayun, mukha niyo. Inukaga pa rin yung iba eh. Oh, yung may mga Bisaya. Ganun tayo mga kapatid. We are living in China territory, but we don't belong here. Praise God. Your amo is Chinese, but you are not influenced na kagaya nila. You maintain your identity. Mahal ko ang Pilipinas. Taas noo kahit kanino. Diba? Pilipino ay ako. Ang mamatay ng dahil sa iyo. Nais kong mabuhay. Diba? Ganyan ang Pilipino, mga kapatid. You can feel the Spirit. Praise God. Pag nagproblema kayo, punta kayo sa Philippine Embassy. Because that's Philippines inside Hong Kong. Alam niyo ba, ang church ay Heaven's Embassy. Walang taong makarating sa langit. Dadaan kay Pastor Richard mga yan. Ay, sobrang ng Pastor, yes, we are ambassadors in Christ, mga kapatid. Walang makapunta ng langit na hindi dadaan sa preacher. Praise God. Kaya nga, tayong lahat na baptized ng isang preacher. Tinuturuan tayo, paano po makarating sa langit? E pag pupunta tayong Amerika, dadaan kayo ng US Embassy. Present or genuine documents. Birth certificate, yun. Kung mag-asawa ka, may asawa. Marriage certificate. Pag may lupa ka, land title certificate. Pag may business ka, business permit certificate. Ano pang kailangan? Sabihin ng consul, do you have this certificate? Sabihin mo to be followed. Alam niyo mga kapatid eh. Punta kang Amerika, kailangan marunong ka mag-English. Alam mo ang ugali ng Amerikano, kakain yan, hindi niya sabihin, ay, legit, wala yan sa kanila. Walang pakialam yan. Katagal ko nang kasama yung mga missionary, sabi niya, Brother Pesan, you legit? Yes, sir. Oh. Okay, you choose what you want. Yes, sir. Oh. Tapos bayaran na. Ang sa akin, hindi kasama doon. Ang dami ko pa naman in-order. Sabi ng kagad, are you done? Let's go. Let's go. Let's go to the car.
Sir, okay. Iba talagang ugali ng mga Amerikano. Hindi kagaya ni Pastor Richard, mga kapatid. Pinoy mga nakakain ka talaga, mga kapatid. Hindi ka mag-isip kung may ibabayad ka ba o hindi. Alam mo, pag pupunta ka ng Amerika, kailangan marunong ka mag-English din. Ay, pupunta ka ng langit, hindi ka marunong sa salita ng langit. Pumunta ka ng langit, tapos kulang yung document mo. Oh? You baptize in Jesus' name, tapos you receive the Holy Ghost. Pero ang dami mong kalaban. Diba? Yung puso mo, ang dami mong mga ano eh. Hindi yung pwede. Parang sabi, papasok ka ng sa airport. Dadaan yung sa extremas yan, mga kapatid. Okay, yung may misis na hold. Sabi, ma'am, kaya open your bag? Yes. Oh, tinitinayamong ka na. Kinukuha niyo yung maliit na pitaka. Anong laman po, Sister Luz? Nail cutter lang. Oh, nail cutter. Oh. Tapos may nakita pa, iniwan doon mga kapatid. Pupuntang langit, dadaan ng extremasyon eh. Yung may puot, yung puso mo, sabihin mo, no entry. Pag may puso natin, may puot tayo, may kalit tayo. Gusto natin ipabarang yung mga tao. Yung inisa natin. Ang sarap talaga makita yung kaaway natin naghihirap, ano? Kaya ipabarang natin, mga kapatid. Pastor naman, pwede ba yan? Pwede ipabarangay mo yan. Ang sarap kaya ng buhay. Pag wala tayong kinainisan, wala tayong kinapuutan, mga kapatid. Kaya marunong tayong magpatawag. Because when you forgive, it's not for Him, it's for you. Amen. Ang buhay natin, mga kapatid, ang sarap kaya ng buhay natin na maraming nagagalit. That's it, part of life yan eh. Oh. Yung mga taong masama talagang sasabihin yan. Yung mga taong sinaniban ng masamang espiritu, masama talagang sasabihin yan. But let's have the Spirit of God. We can face all adversities, kahit anuman kahirap, you can sail on, mga kapatid, because you believe in God. Amen. Habang tayo naglilingkod sa Diyos, ayun na mo, punta kayo ng Amerika, hindi kayo marunong mag-English. Ay, paano kayo makakain? Dito nga sa Hong Kong, nahirapan na lang ako, mga kapatid. Kaya yung sinasabi niya, hindi ko maintindihan, tinuturo ko lang ito. I like this. Tinuturo din. Is what? Sabi ko, yes. Oh, how? Siguro gusto mo kami ng coffee. You want tea? Tea? Coffee? Sabi ko, yeah, just give me coffee. Yes. How many? 1, 2? Wag talaga, mga kapatid. Pupunta kang langit, hindi ka marunong magsalita. Sa langit, mga kapatid. Di ba? Paano ka makarating ng langit kung ang isip natin puro makamundo? Ang sabi ng Biblia, mga kapatid, ang sabi ng, they that are in the flesh cannot please God. Amen. And they that are in the flesh do mind the things of the flesh. Sabi ng isang Pilipino, wow, nakarating ako Amerika. Ang dami mga bargain. Yung Valentino, 10,000 yun. Sa Pilipinas, pero dito, naku, $50 lang. Bumili nga. Pagdating sa bahay, sinukat, mga kapatid. Ang problema, hindi pareho right. Maraming problema talaga. Sabi niya, bumalik siya, sir. You know, you remember me last night? I bought a shoes here. Yes. Then, what's the problem? My problem, sir, is my shoes are all right. Pardon, what do you mean? I mean, sir, my shoes, I have a problem because they are all right. Okay. If your shoes are all right, No problem. what's the problem? That's the problem, sir. They are all right.
here are all right. That's why I've got a lot of customers because my shoes are all right. Sir, that's the problem, sir. Because my shoes are all right. Now, sir, let me explain. This shoes is right. Yeah? Supposed to be, sir, the other shoes is left. But the other shoes is right. So they are all right. No left. And the man said, you know, because my shoes are all right, nothing is left. Pupunta tayo langit, tapos hindi tayo nagsalita ng mga ibang wika. You don't speak the language of heaven. We have hatred in our hearts, mga kapatid. I'm sorry. Sa extreme sabit ka na doon. Kitang-kita ano yung mga karga mo. Mahirap naman yung kinakarga mong malita, mga kapatid. Alam nyo, lahat ng burden, lahat ng pangangailangan natin, nasa malita natin. Yung damit mo, yung mga personal needs mo, andun. You got to carry it because your blessing ay andun sa burden na pinapasan mo. Amen. Kaya let's carry that burden kahit na mabigat yan, mga kapatid. But He can turn your burden into a blessing. Hallelujah. Praise God. Bit natin, mga kapatid, habang may buhay tayo. But once we reach home, it's time to roll the burden away. Hallelujah. May pasama sa buhay, mga kapatid. May mga karamdaman tayo, nalangin tayo, mga kapatid. Hanggang ngayon, hindi ka napagaling. Huwag na kayo magtampo sa Diyos. Antusa na lang na, oy. Agwantahin nyo na lang yan, mga kapatid. Hindi naman lahat ng ating dinadalangin, itiragot ng Diyos eh. Kung lahat ng panalangin natin sinasagot ng Diyos, marami ng patay. Kasi yung kalaban mo, nalangin ka, patayin mo, Lord. Hindi ah. Sabi ng isang kapatid, bago tayo magtapos, Pastor, idalangin mo ko, hindi na ako makakita na malabo na ako. Bakit? Taas ng sugar ko, Pastor, umabot ng 600 eh. Ano ko, sobrang taas naman. Kaya nga, Pastor eh. Kaya ipag-pray mo ako, Pastor. Nako, ipag-pray kita, diabetic ka, di ba? Diabetic din ako eh. Maniwala ka sa akin, mag-pray ako, diabetic, ikaw diabetic. Pastor, bahala na. Basta I feel in my heart that once you pray for me, gagawa ang Diyos ng healing sa buhay ko. Sabi ko, halika. Oh, Lord, I pray for her, mga kapatid. 3 months na hindi ko nakita. Sabi ko, patay na yata yun. After 3 months, bumalik sa church. At nagbago yung buhay niya. Sabi ko, saan ka ba galing? Pastor, alam mo, galing ako sa klinik. Anong sabi ng doktor? Nagtatanong kung saan doktor ako pumupunta. Bakit? Kasi lahat ng problema ko sa pancreas, yung insulin ko, yung kidney ko, lahat ng mga special organ ko, magaling na lahat sa executive, executive check-up. Ano ibig mo sabihin? Pastor, maniwala ka. Pinagaling ako ng Diyos. Amen. Pinagaling ka? Yes! Paano? Pinag-pray mo ako eh. Sabi ko, buti ka pa. Buti ka pa, pinagaling ng Diyos. Ako, diabetic ako, 2005 hanggang ngayon. Siya, mga kapatid, ang saya ng buhay. Oh, maliwanag ng paningin niya sa akin, medyo malabo eh. Alam niyo, yung mga, alam ko mataas yung sugar ko kasi yung mga ilong niyo, 3. Oh nga, kapatid, huwag lang tayo magdaramdam. Yung iba'y pinagpapala, ikaw hindi, maghintay ka lang. Hallelujah! Sabi ng Panginoon, I will give you a life abundant. And more abundantly, mga kapatid. Patuloy tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi masolve ang lahat ng problems. But I know we can sail against the wind.
kahit ano kabigat ng problema, someday we will reach home. At pagdating natin sa tahanan ng Diyos, hallelujah, He shall wipe away the tears from our eyes. In heaven, no more pain, no more sorrows, no more darkness, and no more death. Tumayo po tayong lahat, mga kapatid. Paglingkuran na lang natin ang Diyos ng buong katapatan, na maging malugod siya sa ating ginagawa, mga kapatid. Sa ating pagpupuri, sa ating pagbibigay, sapagkat ang sabi doon, God loveth a cheerful giver. Be obedient. When God heard the voice, when Abraham heard the voice of God, the Bible said, by faith, Abraham obeyed God, and he don't know where to go. Sinunod niya ang Diyos kahit hindi niya alam kung siya dadalhin, kung saan siya dadalhin ng Panginoon. Hindi niyo alam, nung nasa Maynila pa kayo, na dadalhin kayo ng Diyos dito sa Hong Kong. Praise God. Kaya habang kayo narito, mga kapatid, sambahin natin ang Diyos. Make Him happy all the time, mga kapatid, na magiging matapat tayo sa ating paglilingkod sa ating Panginoon Diyos. In the name of Jesus, I pray, O God, nasa Hong Kong ang iyong mga anak. Ngunit nanatili silang Pilipina. Nanatili sila, ang puso nila ay nagmamahal sa Pilipinas. Ganon din ang Diyos sa espiritual. Kami ay nasa mundo. Ngunit hindi mo pinahintulutan na kami ay may influence ng mundo. Ang sabi mo, you are in the world, but you are not of the world. We belong to the kingdom that cannot be shaken. We belong to the kingdom that will last forever and ever. Walang isa po rito, Panginoon, na walang pinapasan. May mga problema sa pamilya. May mga problema sa kalusugan. May problema, O God. Ngunit salamat, may hininga pa kami. As long as we are breathing, O God, patuloy ka namin sambahin. Patuloy ka namin purihin. Patuloy ka namin, O God, na ilalagat ang aming buhay para po sa iyo, Panginoon. I-bless mo ang lahat ng mga kapatid. I-bless mo, O God, kung ano man mga problema sa buhay, bigyan mo sila ng kalakasan na papasanin ang kanilang mga problema, papasanin ang kanilang mga kabigatan, Panginoon, because our burdens will turn to be a blessing. Thank you, Lord. Dalangin ko rin si Pastor Richard kasama